Yun mga boss, Ford Raptor, kakabitan ko siya ng Dulce 2 set. Dito ko yan nilalagay mga boss, dito sa bukana ng grills. Magagawa lang ako ng bracket dyan, ipapakita ko naman sa inyo kung anong style. Okay, so paano ko kinalas yung grills niyan? Siyempre, kalasin nyo muna itong panel na ito. Puro clip lang naman yan na plastic, tapos ay may tornilyo ditong Allen wrench type, flat screw, pwede na yun. Tapos may tornilyo ditong Gis sa ibabaw. Yan, dito ang tornilyohan yan. Yan sa ibabaw. Taas dito sa ilalim. Yan, 4 lang na tornilyo yan. Dito yan nakalagay. Makikita niyo yan dito. Di kita. Yan, basta dito. May tornilyo yan dyan. Just na tornilyo, 4. Yan. Gagawa na muna ang bracket. Tapos ito yung ikakabit kong Dulce 3. Yan yung may mahabang tunog. Bali 2 set yun. Tapos ito yung module niya. Papakita ko rin sa inyo kung paano mag-install niyan. Ito yung mga wire. Ground. Papakita ko sa inyo yan. Okay? Yan o. Okay. Okay, nakagawa na ako ng bracket para dito sa Raptor. Ayan yung mga busina natin. Tapos dito, gumawa lang ako ng isang 26 in 1/4. Pag ganyan ang pwesto niyan. Tapos, 2 11 inches. Ayan, nilagyan ko na yan ng bracket dito. Ng tornilyo. 2. Para dito yan, nakaganyan. Tapos dito, pag ganyan ang pwesto niyan. Yan. Tapos yung isang 9.5, pag ganito ang pwesto niyan. Pag ganyan. Patalikod. Tapos isang 8.5. Pag ganito naman ang pwesto niyan. Yan. Papunta dito pala. Yan. Pag ganyan ang pwesto niyan. Kapakita ko na lang sa inyo kung paano yung pwesto dun sa Raptor. Yan, yung mga yan. Okay, pipinturahan ko na muna to. Okay, napinturahan ko na yung mga bakal, mga bracket. Yan. Okay na yan. Tapos ay maglilinya naman ako ng ikakana ko na muna itong mga to. Tapos diretso wiring na. Pakita ko lang sa inyo yung wiring. Okay, ito naman yung wiring ng Dulce 3. Yan. Ito yung ililinya ko yan dito. Ito yung niya, terminal. Dito naman sa isa, ito yun. Hindi ko pa nahihimay. Yan, may socket din siya. Ito yung pinaka-module niya. Yan kasi yung pagka pinindot mo ay may mahabang tunog at merong standard na tunog lang na snail type horn. Yan. So yun. Kakana ko na muna dito yung mga bracket. Tapos ay pati yung busina. Okay, na ilagay ko na yung 2 11 inches dito sa magkabilang gilid. Yan. Dito ko naman nilagay yun sa part na to. May tornilyohan kasi yan dyan. Yan. 12 na nut lang nilagay ko dyan. Tsaka washer. Yan. Tapos kasunod na yan, ang ilalagay ko yung nakabalagbag dito na mahaba. Ito yun. Okay. I-fix ko na muna to. Okay, so na-fix ko na yung tornilyo niyan dyan. Yung 2 11 inches na yan. Tapos sinunod ko na itong bracket na ito. Yung paglalagyan ko ng busina. Ganyan yung ginawa kong butas. Yan. Tapos ito yung sa sentro. Isusunod ko naman dito ay ito. Itong dito sa baba na ito. Okay, ito naman ang isinunod ko. Dito kasi may mga tornilyo yan dyan. Yan. Siyempre, tornilyo na 12 lang din yan. Yan. Kasunod na yan ay ito. Okay. Tutornilyo ko na yan dito. Siyempre, lalagyan muna natin yan ng 12 na tornilyo dito para pinakang spacer niya. Yan, ganyan ang ginawa ko. Tornilyo muna, tapos ay washer na 12. Yan. Tapos, sunod kong ilalagay yan ng ito.
Yan, ganyan naman ang style niyan. Okay. Siyempre, tutornilyahan ko ulit yan. Yan. Tapos dito sa likod nito, lalagyan ko ulit yan ng washer. 12 din yun. Tapos nut. Yan. Tapos yan, i-adjust nyo yan dyan. Sakto lang dapat yung tornilyo dun sa nut. Sa kanyo i-adjust yan na ganoon pa likod. Tapos dito na ako maghihigpit niyan. Doon sa bungad. Yan ang hihigpitan ko. Okay, higpitan ko na muna yan. Okay, nahigpitan ko na lahat. Yan. Ito na yung finish niyan. Tapos ikakana ko na yung busina. Yan. Okay. Okay, so nailagay ko na yung mga busina. Yan, ganyan ang setup niya mga boss. Ang ginawa ko kasi dyan, sinukat ko muna yung sentro niya. Papunta dito sa kanan at papunta sa kaliwa. Yan. Okay. So ngayon, maglilinya naman ako ng wiring. Iaayos ko na muna yan dito sa papunta sa battery. Yan o. Okay na yan. Okay na, ilinya ko na mga boss. Dumilim na. Yan. Mula dito. Yan. Tapos siyang kulay-kulay lang naman yan. Tapos dito sa kabila, ganun din. Kasi ito, diniretso ko na yan dito. Pero wala naman yung purpose. Nilagay ko lang dito. Sobrang wire yun eh. Yan. Tapos yung gagamitin kong switch galing sa stock na busina, ito na yun. Pinagsama ko na siya. Yung kulay blue. Inihilang ko yan para suksok lang doon sa socket. Tapos ito na yung ground niya. Tapos yung isang blue na wire na may terminal ng pang ground, sinama ko na yan dyan. Tapos dito, itong green na to, green black na may dot na brown. Yan. Pinagsama ko na yan. Tapos ito na yun. Dinugtong ko dun sa wire na blue. Ito na yung dadaling ko dun sa loob. Tapos syempre yung kuryente niya, ilagay ko na dito. Tapos ito, isusuksok ko na lang doon sa ilalim. Okay na ito. Yes, ayan yung original niya yun. Bubunutin ko lang yung socket nun. Tapos ipa-plug ko lang doon sa positive output na galing sa busina. Okay, malapit na ito. Tapos ito, ilalagay ko na lang ito dito. Yan, sasabit ko na lang ito dyan. Okay. Sa socket. Okay, so tinestingan na namin mga boss. Ay unang testing namin mahina. Okay, so ang ginawa ko lang dyan, pinagbaligtad ko lang yung terminal niya. Napansin nyo itong may dalawang socket na ito, dalawang wire sa isang socket. Yan. Nakita nyo yung number niyan, 390 Hz. Yung isa kasi niyan ay 320 Hz. Yan. So yung dalawang wire do sa socket, para doon yung sa 390. Ayan o. So dito sa kabila, ayan o, 390. Pag nagkabaligtad kasi yan, yung dalawang socket ay nandito sa 320, ang baba ng tunog niya, ng hina. So binaligtad ko lang yan, yung socket na yan. Lumakas na siya ng tunog. Sige po, subukan mo. Tapos yung ano na yun, ikakabit ko yun sa ground para yun yung ang tunog niya ay mahaba. Okay. Okay. So ito naman, pagka nilagay ko ito sa ground, ito yung lalagyan namin ng switch para sa ground. Sige boss. Diba? Yun yung may echo. Ayan. So yung wiring namin, okay na to. Ayan, yung ground. Okay. So ngayon, ito namang wire na to, ibidiretso ko na yan doon. Maghahanap na lang ako ng butas dyan kung saan dyan. Tapos yan na yung busina namin, na kinabit. Okay. Yan mga boss, nailinya ko na yung lalagyan natin ng switch para sa ground. Okay? Dito ko na dinaan yan. Yan, makikita nyo, ayun. May goma doon, tinatanggal lang yun. Papakita ko sa inyo kung saan. Tapos ito, yan, nilagyan ko na ng strap din yan. Ito yung fuse. Tapos dito, yan. Dito ko na itinali yung pinaka-module ng busina. Yan. Okay na ito, itong bracket. Isasalpa ko na lang lahat yan. Doon naman tayo sa loob.
Tapos dito, ang ginawa ko dyan, mula dito sa loob, hinila ko lang yan mga boss. Ayan, oh. Nakaganyan kasi ang pwesto niyan dito eh. Ayan, oh. Ayan. Hinila ko lang yan, yung pinakalabi nito. Tanggal ko na yan. Tapos yan ang gagawin ko, magbubutas lang ako na maliit dito para mailusot itong wire. Ganun lang. Tapos maglalagay na lang ako dito ng switch. Papakita ko sa inyo kung anong style ng switch na ilalagay ko. Okay. Okay, so ganito naman mga boss ang ginawa ko sa switch. So dito, ground. Yan. Tapos nilagyan ko connector para just in case na i-pull out itong panel, pwede nyo siyang tanggalin. Yan. Tapos ito ang ginamit kong switch. Isang butas lang siya, on-off switch. Yan. Okay. So yan, ganyan lang yan. Yan, ganyan lang yan. Okay. Tapos pwede mo siya pindutin. Okay. Testing. Tapos pag naka-on, so activated na yung ground niya. Okay. So ayun. Okay, ayos na ito. Bubuuhin ko na lang lahat siya. Okay. Okay, so nailagay ko na lahat ang grills sa ibabaw. Natornilyo ako na rin dito sa kabilang dulo. Okay, yan yung finish natin. Yan yung Dulce 3. Okay, Mitsuba. Okay, testing naman. Sige boss, testingin mo na yung ano. Oh, yung standard lang muna. Mamaya na. Ano na lang kita mamaya. Okay. Okay, yung may switch naman. Okay. Yun ang sound siya mga boss. Dulce 3 Mitsuba Ford Raptor installation. Okay. So check na lang natin yung switch. Ito naman yung switch mga boss. Siyempre pag naka-on yan, yun yung mahaba ang tunog. Pag naka-off, yun yung standard lang, pipip lang siya. Okay? So yun. Okay. Okay na, tapos na. Ford Raptor installation ng Mitsuba Dulce 3. Okay.